paki-subscribe at saka paki-follow na rin sa Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify kayo kung meron tayong breaking news at kung live na tayo. Okay? Mag-pop up yan sa cellphones ninyo eh. Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe lahat. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, ang gagawin nila para hindi mananalo itong mga Duterte, VP Sara, former President Duterte, gigibain nila ang political career ng mga taong ito. Okay? Paano? May hearing dito, kakasuhan nila. Kahit matatalo sila sa mga kaso, the fact na kakasuhan nila, that's one way of paninira na. Okay? Kasi malapit ng eleksyon eh. Mag-e-effect yan eh. At sila, ang style nila na strategy is sila, mamimigay lang sila ng pera. Bigay lang sila ng bigay ng pera, tapos ang mga Duterte, kakasuhan lang nila ng kakasuhan. Di ba? So, sa akin lang, pasalamat na lang tayo na merong mga vloggers na nagpamulat sa taong bayan. Ang taong bayan nga, halos hindi na manunood ng mainstream media kasi marami pong mga balita na hindi na po binalita ng mainstream media, kundi ang mga vloggers na po ang mga nagpakalat ng mga mga ginagawa ng mga Duterte. Kagaya noon sa Davao na ang mga Duterte po ay namimigay ng mga pamasko, mga canned goods, mga bigas, ganun, during Pasko ha. So acceptable yan. Hindi pera ang binibigay, kundi yung makaraos ka sa pamasko ba? 'Di ba? So ganun. Ang ipinagmayabang lang ng mga Duterte ay ang kanilang ginagawa, 'di ba? Mga bridges, mga roads, 'di ba? Mga infrastructures, 'yun lang ang ipinagmayabang nila. Kasi po pera ito ng taong bayan, ibinabalik lang ng mga Duterte. So ngayon, tumatatak na sa kanila na sikat ang mga Duterte na hindi nila talaga kaya itong labanan sa eleksyon. Ito ang kanilang ginagawa ngayon. Panoorin nyo. Okay, play. Sa 51 pahinang rekomendasyon ng House Quadruple Committee, kabilang si Vice President Sara Duterte, sa inirekomendang maimbestigahang mabuti ang 4 House panels ang dumidinig sa issue ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operator. Si VP Sara po, ngayon, isasaba na nila sa rekomendasyon. Hindi lang si former President Duterte ha, kasi na-realize nila na si Duterte hindi naman tatakbong nasyonal. Si VP Sara, there is a big possibility na tatakbo ito sa 2028. Di ba? So nakalimutan nila, isali na lang natin si VP Sara. Isali na lang natin. Isali na lang natin. So, isinama itong si VP Sara sa rekomendasyon ng Quadcom na imbestigahang mabuti raw. Kasali na si VP Sara sa EJK. Kasali na siya. Grabe, no? Hindi pa talaga tapos ang kanilang script. Hindi pa tapos. Dinadagdagan nila. Dinadagdagan nila. Ngayon, tuwang-tuwa na sila dito, di ba? Play, patuloy. Opogos. Gayun din ang mga maanomalyang transaksyong sangkot ang mga lokal na pamahalaan kaugnay ng mga ito. Batay sa rekomendasyon ng Quadcom, dapat makapagsagawa ng malalimang investigasyon ang Anti-Money Laundering Council sa umano'y joint bank accounts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Paiimbestigahan ang bank accounts ni VP Sara at ni former President Duterte. Joint account raw. Sabi ko, mas pinaniwalaan nila si Trillanes. Si Trillanes pa talaga ang kanilang pinapaniwalaan. Yeah, di ba? Diyan mo talaga makikita kung gaano sila ka-sablay. Trillanes pa talaga. So, hindi ko lang alam kung papayag ang batas natin dito
Kasi po, bawal ito eh. Hindi ko lang alam ha. I'm not so sure dito kung anong gagawin ng mga Tuwadcom. Hindi po pwede na itong mga bank accounts isisiwalat in public. Okay? Bawal yan. Kagaya ng iniimbestigahan nila ang confidential funds. Confidential yan. Bawal yan. Kasi, confidential funds involves mga sikretong galaw ng gobyerno para sa kalaban ng gobyerno. Okay? Kaya nga, hindi yan pwedeng pag-usapan in public ang confidential funds kasi mabubuking po ang gobyerno sa mga kalaban ng gobyerno. Okay? Gagamitin kasi itong mga perang ito sa kalaban ng gobyerno. Kaya itong si Castro, pumapalag. Di ko lang alam bakit siya pumapalag ha. Ngayon, ito naman ang bangko ni Duterte. Tama ba? Papayag ba kayo na i-open ang bank account mo in public? Siguro naman, I believe, itong mga Duterte, wala naman silang dapat itago, di ba? Pero, pipilitin yan. Pipilitin nila itong mga Duterte na ito. Ang tanong dyan sa batas natin, tama ba na pipilitin mong buksan ang bangko ng isang tao? Privacy ka eh. Di ba? Sabi ni former President Duterte, wala akong problema dyan. Kung bubuksan natin ang aking bank account, papayag siya. Basta, lahat ng mga congressman dyan, bubuksan rin natin ang inyong lahat ng bank account nyo. Pati ikaw, Romualdez at si Bongbong Marcos. Payag siya dyan. Para fair tayo, di ba? Bakit si former President Duterte lang ang inyong buksan ang bank account? Kasi kung bawal yan, hindi talaga dapat yan buksan. Pero for transparency, para makita natin na nangungurakot ba itong mga Duterte o wala, sabi po ni former President Duterte, unfair lang po sa amin ito kung kami lang ang bubuksan. Buksan rin natin yung kay Dan Fernandez, Abante, Barbers, Akop, lahat kayong mga congressman sa Tuwadcom, buksan rin natin ang inyong bank account, pati ikaw Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Buksan natin ang bank account ninyo. Di ba? May tinatawag na tayong bank secrecy law. Pero sila, kasi atat na atat sila, pinapaniwalaan nila si Trillanes, sige, buksan natin lahat. Pati yung kay Trillanes, buksan natin. Di ba? Fair ang labanan, ika nga, sabi ni Ma'am Len Helen. Ma'am Len Helen, hello po. Di ba? Fair tayo, buksan natin lahat. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sa joint bank accounts umano ipinadadala ang salapi galing sa isang drug lord. Matagal na itong pinabubulaanan ng mag-amang Duterte. Samantala, nakahanda naman si VP Duterte na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Sa gitna ito ng 3 impeachment complaints na inihain. Walang problema. Haharap ang mga Duterte dyan sa impeachment complaint. By the way, si Duterte na po ang magiging lawyer niyan, di ba? Watch out. Good luck. Laban sa kanya sa Kamara, may nang ginagawang investigasyon ng House Good Government and Public Accountability sa paggastos nito ng confidential funds. Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pero syempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law. Wala na talagang rule of law. Mas lalo na yung walang rule of law, VP Sara. Kung ang inyong bangko, bank statement lang ang ilang bubuksan, dapat buksan lahat. Pati si Paduano. Buksan rin natin ang bangko ni Paduano. At saka buksan rin natin yung kay Kimbo. Kimbo, buksan rin natin. Lahat, buksan natin para fair. So, pag naang kaso, amo alam niya akong atubang.
Inihayag din itong nagkausap sila ng amang si dating Pangulong Duterte at nagpresenta umano itong maging isa sa kanyang mga abogado. He'll be one of the lawyers for all the cases mo yang ginaingon, and he's preparing his documents karon sa IBP. Nakahanda na rin anya ang kanyang legal team sa mga reklamo. Binatikos naman ito ng mga kabayan bloc lawmakers. Pati rin itong sina Castro, buksan rin natin yung bank accounts ni Castro, di ba? Para damay-damay na lahat. Idamay na lahat. Buksan lahat ng mga bank accounts ng mga politicians. At tinawag na political theater. Dagdag pa ng mga ito, dapat sagutin na lang ni VP Sara ang mga aligasyon laban sa kanya. Nasa tanggapan pa ng House Secretary General ang impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte at hindi pa na itatransmit sa Office of the Speaker. Sa wala na yan. Obvious, pati si Chihuahua, buksan rin natin. Si Chihuahua, buksan natin si Chihuahua. Hindi na yan aabot sa Speaker. Talagang si Speaker, atat ng ma-impeach si VP Sara dahil gusto na niyang maging Vice President. Yan. Atat na yan. February 13, 2025 naman, nakatakda ang balik sesyon ng Kamara. Rosa Licoz, UNT. So, kayo na, humusga. Kasi po, dito sa bansang Pilipinas, walang ibang inatupag itong mga government officials na ito, especially itong Tuwadcom, kundi sinisecure nila ang kanilang sarili na in the next election, nakaupo pa rin sila, in power pa rin sila. Yun ang nila, di ba? Kaya nga, ang na-obvious dito, gagamitin nila ang kanilang power. Gagamitin nila ang kanilang posisyon para tanggalin ang kanilang kalaban sa politika. Si VP Sara, imagine, Vice President po ito. Sila mga kongresista lang. Pero kinamit nila ang kanilang kapangyarihan sa kanilang posisyon para matanggal si VP Sara. Kasi kalaban nila sa politika. Takot sila na ito ay maging presidente in the future. Walang mga yagbols Si Dan Fernandez, takot. Si Abante, takot. Si Paduano, takot rin si Paduano. Silang lahat, takot na silang lahat. Totoo lang. Diba? At dahil dyan, speaking about power tripping, di ko lang alam kung itong pangyayaring ito, kung presidente na sila o hindi. Pero I think hindi pa siguro. Dito mo talaga makikita ang tunay na ugali ni First Lady Liza Araneta Marcos at ni Bongbong Marcos. Wala na silang ticket sa Miss Saigon, pero pilit pa rin nilang pumasok sa show ng Miss Saigon. Di ba? Kilala naman natin yung Miss Saigon na yan. Maganda yan na show parang theater. Okay? Mga kumakanta sa entablado at the same time mag-acting yan sila. We are proud, no? Na merong mga Pilipino dyan na kasali rin dyan sa mga isa na dyan yung singer rin na Dilawan, si Lea Salonga. Kasali si Lea Salonga dyan. Dilawan yun si Lea Salonga, di ba? Kasali si Lea Salonga and we are proud of that na kasaling ibang mga Pilipino. Maganda talaga yan. Kaso, ubos na yung ticket at that time. Tapos, ito daw si Kokak at itong si Bangag, walang ticket, pilit na makapasok. Ito yung interview nila na talagang pumilit silang makapasok. Yan. Favorite, we were in New York. May dumating kaming bisita from Manila. Gustong manood ng Miss Saigon. So, sabi naman, sige, hanap kami ticket. So, tawag kami. Walang ticket. Walang sold out. Talaga. Sabi na, hindi na bale, basta punta tayo. Sold out na ang ticket. Wala nang ticket. So, gusto talaga nilang manood. Tingnan nyo kung ano yung ginawa nila para makapanood sila. Play. So, punta kami sa theater. I remember that. Nakikipag-debate siya. Yun na naman.
pinagalit. Gagawin din, No, they gave 2 tickets. may I think, reservation pero kami dyan. ano. Meron pinagpipilit Kahit niya. wala. Oh, nagsisinungaling sila ha. Kahit wala silang reservation raw, nagsisinungaling sila, nagpupimilit sila na merong reservation. Natutuwa, proud pa sila sa kanilang ginagawa. Oh, proud pa sila dito. Hindi, No, they gave 2 tickets. may I think, reservation pero kami ano. dyan. Meron pinagpipilit niya. Kahit wala. Ewan ko sa kanya. Pinagpipilit niya na meron. Tapos mamaya, come on, we came all the way from the Philippines. Yung una galit. Yung pangano, yung sige na, nagmamakaawa na. Yun naman, yun. Tapos ninalandian na niya. Sabi ko lahat na gano'n. Sabi ko, tapos at that point, after a while, sabi niya, sige, umalis ka muna. Dalawa kami, yung kaibigan namin, ako, pinaalis na niya. Sabi niya, you get coffee first. I want to see your manager now. Come Now. back in 20 minutes. I want to see your manager. Now. I want to see your manager. Now. Diba? Ganyan siya kaabusado. Ganyan siya kakontrole. Ginanon raw niya yung mga taga-Bisaygon na mga organizers. I want to see your manager now. I want to see your manager now. Ha? Tingnan nyo. Kasi hindi na sila makapanood eh. Hindi na sila makapanood kasi ubos na nga yung ticket. Nagpupumilit. Tingnan nyo, paano niya binubwisit itong mga organizer. At pinaalis na niya. Sabi niya, you get coffee first. I want to see your manager now. Come Now. back in 20 minutes. tingnan Kung nyo. sino-sino. Tingnan nyo. I want to see your manager. Now. I want to see your manager. Now. I want to see your manager now. Grabe. Back in 20 minutes. Kung at pinaalis na niya. Sabi niya, you get coffee first. I want to see your manager now. Come Now. back in 20 minutes. Kung sino-sino mga Tingnan nyo, tinawa. gaano kaabusado, di ba? Gagamitin talaga nila ang kanilang pagka-Marcos. I want to see your manager. Now. Kung meron kayong mga Facebook profile, ilagay nyo dun sa inyong Facebook. I want to see your manager now. Alam niyo, dalagang walang ticket. Isulat nyo dun ha. Tag FL Liza Marcos. Alam mo dun sa naglagay sila ng upuan. Oh my God. Sa aisle. That was the height of Sa aisle. Sabi ko, kailangan kong pakasalan. Ganyan sila kaabusado. Ang ginawa ng organizer, kagaya ng mga sinihan, di ba? Yung mga theater, may daanan dyan, di ba? Yung gitna, di ba? Nilagyan sila ng exclusive na bangko. Doon sila nakaupo. Silang dalawa. Kasi ubos na nga yung ticket eh. Pumilit silang makapasok. So ang ginawa ng organizers, nilagyan sila ng sariling bangko. Sa gitna ng aisle. Di, anong tawag mo doon? Abusado. Abusado talaga. Di ba? So yun ang nangyari. At proud pa sila. Proud sila. Proud ang mga amaw. Sa aisle. That was the height of Sa aisle. Sabi ko, kailangan kong pakasalan nito. Masyadong magaling ito. Ang rason raw, kaya pinakasalan niya dahil abusa. Kailangan ko pakasalan ito dahil magaling. Nagagalingan ka na sa ganun? Magaling na siya doon? I want to see your manager. Now. Magaling na yun para sa'yo? Ha? Magaling na yun para sa'yo? No, kasi we ordered 3 tickets. Dalawa lang binigay. Tapos binabos. Thank you, binabostos. Di ba yung mga New Yorker? Call your manager now. Libre pa, buti nga. 2 ticket raw yung binili. 3 ticket. Binigyan lang sila ng 2. Bakit ka magagalit? Baka, ubos na talaga yung ticket. Diba? Hindi po pwede na kayo, dahil mga Marcos kayo, o Araneta kayo, abusaduhin ninyo yung yan nga ang sabi ko sa inyo Kung nakuha nilang abusaduhin itong mga ganitong bagay, how much more ang taong bayan, di ba? Apak-apakan lang tayo nito. Totoo. Di ba? Hindi po tayo nangingailangan ng mga leaders na mga ganito. Di ba?
Mga alta social ba? Sinong pinatawag? Nung pagpasok, sabi niya, it's You see, okay. you're married well. Pagpasok ko, naglagay sila ng, ganyan, naglagay silang upuan sa aisle. Hindi nyo kinahihiya? Ha? Hindi nyo kinahihiya? Very proud. Hindi niya ikinahihiya. May meaning yun, ha? Yung sabi ng nag-interview, hindi kayo nahihiya. Very proud. Proud pa sila. Ha? Proud pa You're sila. married well. Pagpasok ko, naglagay sila ng, ganyan, naglagay silang upuan sa aisle. Hindi nyo kinahihiya? Ha? Hindi nyo kinahihiya? Very proud. Very proud. Proud pa sila. Ha? Proud pa sila sa kanilang ginawa. Grabe, no? Proud sila. Proud sila na nagtapang-tapangan sila sa wala sa lugar. Proud sila doon. Proud. Very proud. Ang kapal ng mukha, sabi ni Lani Camarlotes. Di ba? So, anong masasabi nyo doon? Ha? Kung wala ng ticket, be humble. Hindi kayo makapanood. Galit si F. Eliza kasi yung mga taga New Yorker raw, hindi raw sila parang hindi nabigyan sila ng kanilang gusto. Iba kasi ang doon sa labas eh. Hindi yan kagaya ng Pilipinas na kung Marcos kayo, una kayo. Ha? Hindi na kayo kailangan pipila. Malakas na kayo kasi Marcos kayo o Araneta kayo. Sanay kasi kayo ganyan dito sa Pilipinas. Ganyan kayo eh. Yan ang gustong baguhin ni former President Duterte, yung palakasan style. Pero doon sa sa New York, hindi ganyan. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas o presidente ka pa ng Amerika o kung saang presidente ka, kung wala ka ng ticket, wala ka talaga, hindi ka makapanood. Kasi walang palakasan doon eh. 'Di ba? Puro kasi puro kasi kayo pa astig-astig na wala sa lugar eh. Hindi po ganyan. Kung wala na kayong ticket, let's follow rules. Mahilig kasi kayo na nagpupumilit, no? Na wala na. So, anong masasabi nyo dito? Ako, sa totoo lang, itong mga bagay na mga ganito, you can really compare sa mga Duterte. Ang mga Duterte po are very humble. 'Di ba? Si Tatay Digo nga, no? Nakikita mo talaga kung wala na talaga. Kahit nga sa eroplano, ito yung mga bagay na na-recall natin. Nung panahon ay presidente si Tatay Digong sa Pilipinas. Nakuha pa niyang sumakay ng eroplano. Okay? At sa economy pa. 'Di ba? So si Duterte nakisali siya doon sa mga passengers. Hindi siya nagpa-special. Ha? Presidente yun na pwede niyang gagamitin ang chopper ng or helicopter ng bansa. Pero because si Duterte po ayaw niyang gamitin ang pera ng taong bayan, umuwi siya ng Davao for a special occasion sa kanilang pamilya. Hindi po niya ginamit ang pera ng gobyerno. Sumakay lang siya ng eroplano. Pero guarded 'yon ng kasi hindi man papayag ang presidential guard doon na hindi siya sasakay. 'Di ba? Sumakay siya. Hindi siya nagpapa-importante. Kung tutusin pa nga, pwede niyang gagamitin yung helicopter ng gobyerno. Punta ka ng Davao, doon ka maghapunan sa kung saan-saan. Pwede niya yung gamitin dahil presidente siya. Yan ang benefit ng pagiging presidente. Pero, si Duterte po, pinili niyang sumakay ng eroplano, bumili ng ticket. Kasi emergency yun eh. Umuwi siya ng Davao in emergency. 'Di ba? Kung i-compare mo si Duterte at si Bongbong Marcos, wala sa kalingkingan. Sa ugali pa lang ang layo nitong mga taong ito. Itong mga tao to, wala itong ginawa kundi nang aabuso po ng kapwa Pilipino eh. Yun lang ang alam nila. Totoo yan. Di ba? Sabi ni Lani Carmilotes,
ang mga Duterte hindi abusado sa kapangyarihan. Oh, di ba? Oh. Ako sa totoo lang, sana itong mga Duterte, ito sana ang mga role model ng mga politicians. I-equal nyo ang sarili nyo sa taong bayan. Ganyan sana. Di ba? Binoto kayo ng taong bayan para magserbisyo sa amin. Hindi para i-praise namin, hindi para palakpakan namin o kung ano-ano. Yan ang totoo. Di ba? Binoto namin kayo, kami yung kliyente ninyo. Kayo yung mga employee. So dapat bigyan nyo kami ng mabuting serbisyo. Pero ang nangyari, kami pa ang nagsiservisyo sa inyo. Di ba? Nabaliktad na. Tayo pa yung... grabe. Marilo Fernandez, basta kami dito sa Lapu-Lapu, Cebu, Duterte kami. Ayan. Di natin alam kasi hindi sa lahat ng bagay ay mananatili kayo sa pwesto ninyo. So ang payo ko sa mga Marcoses at itong si Romualdez, kung panahon na isusuka na kayo ng taong bayan, I hope naman na mag-follow kayo. Kung ayaw na sa inyo ang taong bayan, umalis na kayo. Diba? Huwag na ninyong pilitin ang bagay na hindi talaga para sa inyo. Huwag na ninyong kasuhan kung ano-anong paninira ninyo dito sa mga Duterte para lang kayo makapasok sa politika. Hindi po ganyan ang bagay. Ito pang mga bangag at mga tambaluslos vloggers na ito, isa rin itong mga pera-pera rin din yan eh. Di ba? Alam nilang wala na talaga ang kanilang kinakampihan, pilit pa rin nilang ipinagtanggol. Anong nagawa nila? Tingnan nyo ang mga vlogs ni Coach Jarrett at ni Mike Tae. Tingnan nyo ang kanilang mga vlog. Ang laman ng kanilang mga vlog ay mga Duterte. Yan ang laman nila. Wala akong nakitang vlog, wala akong nakitang vlog ni Cash Jarrett at ni Mike Tae na si Bongbong Marcos o si Martin Romualdez ipinagbayabang nila ang mga ginagawa. Wala. Wala silang ipamagbayabang. Wala mang nagawa itong mga taong to. Ang kanilang vlog, paninira na lang kay Duterte. Di ba? Ganyan sila. Sabi ni Cap Elzar, hello, yung ating moderator, balasubas na mga mag-asawa, hanep mga ugali. Rob, wala po sa news about 100 kilo yung last October na nakita ito, pero until now, walang balita. Alam naman nating delikado itong component. Wag natin pag-usapan yan muna, Rob. Iba yung pinag-usapan natin. Mamaya na natin pag-usapan yan. Wag mag-uranium ka dyan. Mamaya na dyan. Ito lang muna. Itong kanilang pagka-power tripping nila ba? Okay? So, guys, papayag ba kayo na meron kayong mga leaders na mga abusado? Okay? At anong masasabi nyo na meron na naman silang matinding investigasyon laban kay VP Sara na sinali na nila si VP Sara sa EJK na ito. Pati nga siguro sa Pogo, idadamay si VP Sara. Ano ang masasabi nyo dito? Di ba ito paninira pa rin? Ano ang masasabi nyo sa mga politicians na namimigay ng pera? Kagaya ni Dan Fernandez. Okay? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan sa comment section. Okay? Guys, i-like, i-share itong video na ito at i-subscribe ang Donmar TV sa mga hindi pa nakasubscribe. Okay?